Praise the Lord. Sige, palapakan natin ang Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, gusto ko lang itanong kung sino yung natuto sa inyo last month sa mga napag-aralan natin. Ano kasi naging theme natin last month? Sinong natuto? Totoo. Sinong in-apply sa buhay yung mga natutunan? Amen. Sinong excited sa topic ngayon? Sino nakakaalam ng topic ngayon? Ayan, mangilan-ngilan pa lang. So actually, yung pag-uusapan po natin is God is still faithful, part 2. Pakisabi, part 2. Spider-Man yarn. Merong part. So, kasi bakit? When we actually talk about the faithfulness of God, alam nyo bang hindi tayo matatapos? Alam mo bang walang hangganan yung katapatan ng Panginoon? Kaya sa buong month na to, ang pag-uusapan natin, katapatan pa rin ng Panginoon. But we will be specific sa buong month na to kung ano yung pag-aaralan natin. At ngayon, ang pag-uusapan natin is this: God is faithful to provide. Sinong naniniwala sa inyong great provider ang Panginoon? Sinong naniniwala sa inyong hindi nagkukulang ang Panginoon? Amen. Ang sabi po sa Genesis 22:14, so Abraham gave that place a name, the Lord provides. Even today, people still say, oh, on the mountain of the Lord, He will give us what we need. Alam niyo ba yung context nito? It is about Abraham sacrificing Isaac. Ito yung sinabi ng Panginoon kay Abraham that for more than 25 years of you waiting, sa matagal mo na paghihintay, ibigay mo sa akin ang anak mo. Ialay mo sa akin ang anak mo. So, imagine for so long, he is waiting for that. Silang dalawa ni Sarah, naghihintay sila. And then, sinabi ng Lord sa kanya, ibigay mo sa akin. So, sumunod si Abraham. Walang pag-aalinlangan. He prepared lahat ng kailangan. And then, nung umakyat sila, tinanong ni Isaac, Father, Tay, asaan yung i-offer natin sa Panginoon? Ito yung pinakaunang beses na lumabas yung salitang Jehovah Jireh. Yung title ng Panginoon, yung character ng Panginoon na Jehovah Jireh, which means God will provide or the Lord will provide. Ang sabi dito, Abraham did not name that place after the problem. Ang sabi dyan, he named it after the provider. Sobrang, actually, nung na-devotion ko to, it was a sobering reminder for me. Kasi si Abraham, pwede siya magreklamo. Actually, meron kayong makikita sa Bible, sa story ng mga kings, na pinapangalanan nila yung lugar na parang dito yung bloodbath, merong ganitong problema. But then Abraham's part, dito po sa lugar na to, ang ginawa niya, instead na pangalanan niya, na ito yung isa sa pinakamahirap na desisyon na pwede kong gawin, pinangalanan niya pa rin yung lugar na yon na dito nagpo-provide ang Panginoon. Dito magpo-provide ang Panginoon. Abraham focused not on the problem, but on the provider himself. Kaya nga kailangan, ngayon pa lang, una pa lang, kailangan po nating i-check na baka meron tayong mga bagay na pinapangalanan hindi naman pala dapat. Mamaya meron po akong sasabihin sa inyo. So on the Mount Moriah, God asked Abraham to give up everything. But at the last moment, God supplied a ram. Yung pong ram, ito po yung matured male sheep. Yung pong matatanda na tupa. Matandang lalaking tupa. Right there, Abraham learned something we still need today. God is faithful to provide. Actually, feeling ko kahit di na natin ituloy ito, meron tayong kanya-kanyang testimony kung paano nag-provide ang Panginoon. No? Tanungan mo yung katabi mo, meron ka ba? Yung iba sa inyo, bago lang, nung camp lang. Yung iba sa inyo, you are living on that prayer request ninyo noon. Ano yan? Yung makakapag-aral ka, akala mo di ka na makakapag-aral. Pero, excuse me, God will provide. Hindi pa rin nagkulang ang Panginoon. Ang sabi dito, the name Jehovah Jireh or Jehovah Jireh, pero yung pronunciation po nito, Jehovah Jireh, means the Lord will see to it. Anong ibig sabihin ng the Lord will see to it? Sigurado. Pakisabi, sigurado. So kapag sinabing God will provide, ang meaning niya, sigurado na magpo-provide ang Panginoon. Pakitabi ko ulit yung katabi mo, pakisabi, sigurado naman pala eh. Ayan. Ay, gusto ko talaga, pati dulo may punto eh. Ayan. It means God sees the need and He meets the need. Even today, people say, this wasn't just for Abraham, para sa atin din po, itong bagay na to. So when you're on your own mountain, ang sabi dyan, a place of testing, waiting, or luck, remember this, God's provision may came at the last second, but it never comes late. Ang ganda lang nito nang napag-aralan po natin. God's provision may come at the last second, but it will never come late. Kasi po bakit?
palaging on time ang Panginoon. Palagi pong on time ang Panginoon. He is still the Lord. Provides. The Lord that provides. Don't just pray for provision. Trust the provider. On the mountain of the Lord, He will give us what we need. So pag-aaralan po natin ngayon, 3 bagay no, na papaano natin mapapatutuhanan sa buhay po natin that God is still faithful to provide even up until now. Actually, yung context na napag-usapan natin, that was on Genesis. No, yung pinakaunang book sa Bible. Pero ngayon pag-aaralan natin that even today, mararanasan po talaga natin siya. God is faithful to provide, which means He knows what you need before you ask. Alam na daw ng Panginoon, bago ka humingi sa Kanya. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Do you believe that the Lord knows kung ano yung kailangan mo bago ka humingi sa Kanya? So, ang tanong, kung alam na ni Lord, kailangan pa ba natin mag-pray? Totoo? Kung alam na ni Lord, yung kailangan natin, yung mga pangangailangan natin, actually mamaya, yung mga verses na babasahin natin, ipapakita na alam na ni Lord. Pero kailangan pa ba natin mag-pray? Yes. Kailangan po natin mag-pray. Actually, ito yung pinaka-moment din na hinihintay ng Panginoon every day na binibigay niya sa atin. Ito yung nakikipagniig po tayo sa Kanya. Ito po yung nagpipray tayo sa Kanya. Yes, the Lord loves blessing His children, but yet, mas gusto ng Panginoon na nakakausap po tayo. Pakitanong nga yung katabi mo, nagpe-pray ka ba? Yun totoo. Baka nagpe-play yan, hindi nagpe-pray. Ang tanong, sa pananalangin po natin, is it just us speaking or are we allotting time na pakinggan po natin ang Panginoon? Take note of this, no? Sino sa inyo nga amen? Pwedeng ngayon, pwedeng dati, pwedeng kasalukuyan, pwedeng kahapon, pwedeng kanina, na at one point in your life, nainip ka sa panalangin, magtaas ng kamay. Ako, 2 kamay sanang tataas ko, kaso makikita niyo yung bag ko. Meron talaga mga pagkakataon para nakakainip mag-pray. Alam niyo kung bakit nakakainip mag-pray? Mali kasi yung perception natin ng prayer. Kasi yung perception natin sa prayer, it is us speaking all throughout yung prayer time natin. And then, pagkatapos nating magsalita, in Jesus' name, Amen. Kaya siya nagiging nakakainip kasi bakit? Kuya, bakit yung iba nakakapag-pray ng 1 oras, 2 oras? Eh kasi yung mga tao na yan, ito yung sigurado ako, kahit hindi ko yan nakakilala personal, nag-spend sila ng time pakinggan ng Panginoon. Did you know that in prayer, you can be silent para marinig mo yung Diyos? Ganong klaseng silence. Alam nyo kaya tayo naiinip? Makatak kasi tayo. Katak ka kasi ng katak. Pag sabi sa katabi mo, katak ka kasi ng katak. Kaya nga yung prayer communication po siya. Kapag sinabing communication, there will be a time for you to speak and there will be a time for you to you need to listen. Kailangan po natin mapakinggan ng Panginoon. Yung iba sa inyo, nag-ask ng direction, pero bakit walang sagot? Hindi ka naman kasi nakikinig. Meron kang tinatanong sa Panginoon, Lord, bakit hanggang ngayon walang sagot? Hindi mo naman pinapakinggan ng Diyos. Try nyo lang. Una, ito, honest to goodness. Una talaga kapag nag-silence ka, nakakainip. Pero kapag nasanay ka in silence, mas magiging familiar ka sa boses ng Panginoon. And it's not a bad thing. Sobrang ganda po na kailangan maging familiar po tayo sa boses ng Panginoon. So, hindi totoo na hindi natin kailangan mag-pray since alam na ni Lord yung pangangailangan natin. All the more that we need to pray sa Kanya. Alam lang niya. Ngayon, since alam na ng Panginoon, maging bold ka na. Since alam na ng Panginoon, maging makapal na yung mukha mo sa pananalangin. Baka for example, nagpipray ka. Kunyari, kailangan mo ng pambayad ng tuition fee. Eh kaso pati kay Lord, nahihiya ka. Lord, pwede pong kunyari, 10,000 tuition fee mo, no? Lord, pwede pong mga 9,500 na lang. Hindi mo pa isagad. Alam na naman na ni Lord eh. Actually, segue lang sa prayer, lahat ng concern sa'yo, concern yung Panginoon dyan. Kahit yung tigyawat mo, kung concern mo yan, concern yung Panginoon dyan. Tignan mo yung katabi mo. Kahit yung mukhang yan, kung concern mo yan, concern po ng Panginoon yan. Even yung small, pati dyan, concern si Lord dyan. Even yung smallest na concern na meron ka, concern po yung Panginoon dyan. That's why, kapag nag-pray na po tayo, kapag nanalangin na po tayo, sagarin na natin. Enjoyin na po natin.
Don't be shy on praying big prayers sa ating Panginoon. He loves to answer them. Sabi po ng Matthew 6:7-8, and when you pray, pakisabi, when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them. Pakisabi, do not be like them. For your Father knows what you need before you ask Him. Ang sabi dyan, when you pray. Okay, kapag sinabing when you pray, it is expected of us na manalangin tayo. Hindi po optional yung pananalangin, expected po sa atin ng mga Kristiyano. Huwag daw paulit-ulit. Ano po yung paulit-ulit? Hindi na ako magbabanggit ng religion na Catholic na sasabihin ko pa yung religion na yan. Our Father who art in heaven, holy be your name. Kahit po ilang ulit mong sabihin yan, kung hindi naman po totoo sa puso mo, wala rin pong mangyayari. Bapo Maria, munta ka kini. It doesn't even matter. There was this one story. I don't know kung totoo to, kwentong kutsero lang, kinuwento po sa amin. Sa Holy Angel University, mayroong building po doon na pinamamahayan doon ng mga multo. Ngayon, meron daw isang estudyante, one night, gabi yun, college student, nasa parang nursing building ng Holy Angel. Tapos, sa banyo daw, dito nakakatakot, di ko alam. Kung matakot kayo, bahala sa buhay. So sa banyo daw, meron daw siya nakitang babae na nakalutang. Tapos, nagpray daw yung babae, Holy Mary, full of grace. Ang ginawa daw ng babae, nakita niya lumulutang, sumabay sa prayer. The Lord is with you, blessed are you among women. So ang sinasabi ko lang, hindi po kasi porket ulit-ulit yung prayer, powerful na. Actually, yung powerful na prayer, you know what? Yung genuine prayer. Kasi kahit na ilang beses mo ulitin yung prayer, kung wala naman sa puso mo, it's nonsense. Ang sabi dito, nabasa ko po ito sa Bible na hawak ko, na God hears our prayers not because they are long or repetitive, but because they come from a sincere heart. Dahil genuine ka. Dahil buo yung puso mo na nananalangin ka. Kaya nga, di ba, last Wednesday, di ko alam kung nandyan kayo, ito rin po yung paulit-ulit na nire-remind sa amin ng ating senior pastor that when you pray, hindi mo naman kailangan yung mahabang salita eh. Actually, a lot of you guys are scared to lead a prayer. May it be in school, in CU, sa pagkain, because you think you need to be eloquent speaker before you can pray. Palagay mo, kailangan mong mag-speak ng perfect words. Kailangan mo munang i-impress ang Panginoon. No, the Lord is not impressed in perfect words. Actually, gusto ng Panginoon, buong puso lang. Kaya nga minsan, kapag nagpe-pray ka, yung pinaka-genuine prayer, hindi man siya sa words eh. Minsan sa luha na pumapatak sa iyong mga mata. Kasi yan yung isa sa mga pinaka-sincere. Hindi ko sinasabi na kapag umiyak ka, goods ka na. Ang sinasabi ko lang, one of the most sincere prayer is yung puso mo yung nag-aano sa ating pong Panginoon. So, kapag nag-pray ka, hindi naman po pahabaan. Kapag nag-pray ka, baka pagkailang pinag-pray mo, pati Israel, pinag-pray mo na. Kunyari, pinag-pray ka sa CU nyo. Sige, pag-pray mo na yung pagkain natin. Lord, hallelujah. Woo! Come on! Come on, guys. Meron pong mga perfect avenue para sa mga ganyang prayer. Yung worship and intercession night natin. Yung prayer meeting po natin. Punta na kayo. Kapag hindi kayo nagpe-prayer meeting, pero kaya nyo naman, kapag open naman yung schedule natin, you're missing out a lot. Grabe sa worship, testimony, sa word, yung soaking after. Sinong pupunta next week? Magtaas ng kamay. Abangan ko kayo sa isa. Ulitin kayo klase. Ala. Di pa sure. Matthew 6:25-34, isa po ito sa pinakamasarap na pinangahawakan kong pangako ng Panginoon sa aking buhay. Therefore, I tell you, do not worry about your life. Pakisabi, do not worry. What you will eat or drink or about your body, what you will wear. Is life not more than food and the body more than the clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Ito po yung konteksto nito. Ano yung wino-worry mo sa buhay? Is it food? Pagkain ba? Is it drink? Inumin ba? Yung sinusuot mo ba? Ang sabing ganyan. Yung mga ibon sa parang, yung mga ibon na nagtutwit-twit dyan, hindi naman sila nagtatanim. Hindi sila nag-aani.
Na hindi sila nag-iipon. Pero ano sinabi dito? Pinapabayaan ba sila ng Panginoon? Hindi. Ang tanong, hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Tignan mo yung katabi mo mukhang ibon. Hindi, joke lang. Alam mo, kahit pag ganyan yung mukha niyan, mas mahalaga yan kaysa sa mga ibon. Kasi si Jesus, binigay niya yung buhay niya para dyan, hindi para sa mga ibon. Kaya pakisabi sa katabi mo, mahalaga ka, kapatid. Oh. You matter. Sabi ng verse 27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Sino sa inyo makakapagsabi sa akin na nung the moment na merong problema dumating sa buhay niya tapos nag-worry siya, yun yung pinakamasayang araw ng buhay niya? Meron ba sa inyo nung nag-worry ka, talaga na-energize ka? Actually, scientifically, the moment or every time na nag-worry ka, yung katawan mo naapektuhan po dyan. Basta, mamamatay ka agad kapag nag-worry ka. Ganda sana sa English. Nakalimutan. Pero the more na nag-worry ka, the earlier na mamamatay ka. Pero the more na nag-i-smile ka, nagagalak ka sa Panginoon, masahaba yung buhay mo. At saka yung mga nag-worry, pangit. Yung mga nabubuhay sa worry, pangit. Tignan mo yung katabi mo. Yan yung proof na hindi nag-worry yan. Yan yung proof. Di pa kasi tapos, tinatapos nyo na agad eh. Hindi, sabi naman ng Bible yung merry heart is a medicine to the bone. Pero yung malungkot, yung crush in the spirit, parang cancer yan. Natutunawin yung mga buto po natin. So tuloy tayo. And why do you worry about the clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Actually, kinumpara po yung mga halaman, yung mga bulaklak kay Solomon. Bakit? Kasi Solomon has everything that he has. Meron po siyang wisdom, meron siyang wealth, meron siyang power, meron siyang fame. Meron po siya lahat. Pero ang sinasabi po, wala nang mas gaganda pa. Yung sa mga lilies, yung sa mga bulaklak. Kaya nga marami sa inyo ng mga babae. Grabe yung kagustuhan ninyo sa mga bulaklak eh. Di ba? Hindi ko alam, yung misis ko gusto niya yung tulip. Yan. Kinabahan ako, kala ko misis ko kayo. Ayan. Pati yung misis ko, gusto niya po yan. Sunflower. Ayan. Iba kasi yung dating nila eh. Actually, merong sense of parang peace. Merong... Hindi ko alam, meron kang nararamdamang kagalakan. Hindi ko alam sa inyo, no? Kapag nakakakita ka ng mga magagandang bulaklak. Ayan. Kapag nakakakita ka ng green scenery. Kapag nakakakita ka ng kayamanan. Joke lang. So, not even Solomon can be compared sa mga ano na to. Pero hindi rin sila nagtatanim. Pero pinapabayaan ba sila ng Diyos? Hindi. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and gone tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? Hindi ba't mas dadamitan ka ng Panginoon? Hindi ba't merong mas pakialam ang Panginoon sa'yo? Tignan mo yung katabi mo. May pakialam ang Diyos dyan. Hindi yan basta-basta. Mahal yan ng Panginoon. You of little faith, so do not worry. Pakisabi, do not worry. Huwag ka na mag-worry, huwag ka mag-alala. Sabi dito, so do not worry, saying, shall we eat? What shall we eat or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows you need them. Alam naman na ng Panginoon na kailangan mo yung mga yan. Hindi mo na kailangan mag-worry. Kasi alam na ng Lord. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, sabi dyan, no, yung kailangan mong pagkain, damit, pamumuhay mo. Actually, yung sinasabi lang yan, kaya kapansinin ninyo, what shall we eat, what shall we drink, at saka kung ano yung susuot natin. Kasi it's for everyday living. Pero ito lang yung magandang sinabi ng Panginoon. Ano man ang pangangailangan mo sa pang-araw-araw, ipoprovide yan ng Diyos. Pero, pakisabi, dyan po yung konteksto ng but seek first His kingdom and His righteousness. Ang ibig sabihin, para maranasan mo din yung provision na yun, you have to do something. Ano po yan? Seek first His kingdom. Napag-aralan po natin yan. Ano po yung sinasabing seek first His kingdom? Sa Romans 14:17, ito po yung kingdom ng Panginoon. But for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking.
The Bible answered itself. Ano ba yung kingdom? Ito yung kingdom. For the kingdom of God is not a matter of eating or drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So, ang ibig sabihin, how do we seek the kingdom? Kailangan meron kang kapayapaan. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang payapa yan? O mukha na mamayapa na? Okay? Kailangan peaceful ka. Sa kingdom ng Panginoon, hindi pwedeng worried ka. Dapat peaceful ka. Hindi pwedeng lugmok ka. Dapat joyful ka. Kasi ang sabi dyan, saan sa Holy Spirit, dapat po merong kabanalan. Yan po yung isisik po natin. Yan po yung ipupursue po natin sa buhay po natin. And while I was reading a while ago, kanina pong madaling araw, ito pong nabasa ko din sa Bible na meron ako. Sabi niya, merong ill effect. Meron pong masamang epekto yung pag-worry sa buhay. Maliban yung mamamatay ka agad at papangit ka. Sabi po ng Bible ko, it can damage your health. It can disrupt your productivity. Ang ibig sabihin, pwede pong yung productivity mo, instead na maging ganado ka sa buhay, mawawalan ka ng gana kapag nag-worry ka. Instead na magawa mo yung assignment mo, yung project mo, yung trabaho mo, yung kailangan mong gawin sa bahay, dahil nga nag-worry ka, nawawalan ka ng ganang kumilos. Yan po yung ginagawa, yung ill effect ng worrying. Meron po negative effect po yan kung paano mo tinatrato yung ibang tao. At saka yung last, syempre, it will reduce your ability to trust God. Kasi nga, mas nauuna yung worry kaysa sa trust. So once again, pakisabi sa katabi mo, huwag ka mag-worry. Ang sinabi po ng binasa po natin, therefore, do not worry about tomorrow. Hayaan mo yung bukas yung mag-worry sa sarili niya. Kasi bakit? Meron na tayong problemang inaharap ngayon. Meron na tayong kanya-kanyang problemang inaharap ngayon. Huwag mo lang problemahin yung bukas. Kuya, kakain ba kami? Hayaan mo yung Lord dyan. Manampalataya ka lang. Nasya nga po ni Pastor Manny sa amin to, na nakwento niya sa amin kahapon. Minsan, mas may faith pa yung mga tambay sa atin eh. Yung mga tambay na walang trabaho, sila sigurado silang bukas makakakain sila eh. Bukas makakainom pa rin sila eh. So, huwag tayong mag-worry. Ang sabi ng nabasa ko din po, planning for tomorrow with God is a time well spent. But worrying about tomorrow is a time wasted. So pwede naman po natin pagplanuhan. Tama yung Panginoon. Kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay po natin. Pero yung moment po na winori mo na yung kinabukasan mo, sayang na yung panahon na inilalagak po natin dyan. So you don't need many words to move His heart and you don't need to worry to secure His provision. Alam nyo ba, isa sa mga magandang revelation po sa akin ng Panginoon regarding sa topic na to, it is about provision, of course. Kung gaano po katapat ang Panginoon sa pagpo-provide. Pero alam nyo, isa sa mga nireveal ng Panginoon sa akin, yung pong importansya ng pananalangin. Hindi maganda yung nangyayari ngayon. Naniniwala kayo? Ang gulo sa Senado. Actually, baka meron nga sa inyo dyan, nagbabakbakan sa social media eh. Hindi ako. Kung si Lenny yung presidente, kung si Pacquiao yung presidente, suntukan tayo lahat. Kung si ganito yung nakaupo dyan, kung hindi nagnakaw si ganyan, kung hindi si ganyan, alam nyo yung trabaho natin, ulitin ko lang, manalangin. Pakisabi naman sa katabi mo, yung trabaho mo, manalangin. Yes, hindi natin gusto yung nangyayari. Pero siguradong merong nangyayari sa mga panalangin po natin. Sa mga nangyayari sa mga kabataan ngayon, syempre, di ko nababanggitin, pero yung naging balita last Wednesday, no, alam nyo naman na yan. Yung nangyari sa isang pribadong paaralan dito sa Angeles na palaging palaging heartbreaking kapag meron ganyan. Sa mga campuses ninyo, alam nyo, pwedeng maiwasan yung ganon. Tanong nyo kung paano kapag pinagpe-pray natin yung mga campuses po natin. Umaga, alas 6. Alas 6 ng umaga. Ayan. Kasi ilang weeks na parang umaga na kami natutulog. Ako umaga na ako nakakatulog. I was about to sleep. And then, sabi ko, Facebook muna ako. Then meron akong nakitang post na sabi niya, bakit di pinapapasok yung mga estudyante dito? Ako na chismoso. Ano kaya meron? Tinignan ko yung comment, tinignan ko yung page. Tapos ang dami ng mga speculations. Meron daw ganito na bata, meron daw ganitong ganyan. So medyo kinakabahan na ako niyan kasi every time na meron ako nababalitaan na gano'n, talagang it shatters me. Talagang iniiyak ko yun sa Panginoon. And then, merong balita na nagbalita na legit, na totoo na, kinancel na yung klase hanggang Friday.
Tapos binalita na ganito yung reason, ganyan yung reason. Actually, walang nirelease na reason yung family kung bakit ginawa yun ng bata, yung pagtalon niya and all. Pero yun nga, maraming speculation, meron nagsasabi family problem, meron nagsasabi relationship, di ko alam, di ko pwedeng masabi kung ano. Pero sabi ko, ang sakit sa puso na merong mga kabataang kailangan dumanas ng dinanas nun. And actually, last year lang, isang pribadong paaralan din dito sa Holy Angel. Sa Holy. Hindi, sa ibang paaralan naman, hindi sa Holy. Tagal kong tinago. Ibang pribadong paaralan naman, meron din pong tumalon sa building. And actually, it's not a sight to see. Hindi magandang pangitain na tingnan itong mga bagay na to. And sabi ko, tinanong ko yung Lord, sabi ko, Lord, ano pa yung pwede po naming magawa? Kasi, we're doing whatever we can. We're praying for it, na ma-reach out natin yung mga campus and all. Pinagpe-pray natin na magkaroon ng worldwide revival, ng campus-wide revival, ng Angeles City, ng Pampanga revival sa mga campuses. Pero sabi ko, Lord, kasi yun, ito yung mga dato na nakikita natin. Paano yung mga hindi? Actually, kaya sobrang bigat ng puso ko that time, that very morning. A night before, nag-see you kami. Isa sa mga ka-see you ko, sabi niya, Pastor, sa amin, ililibing na bukas, ang sabi niya, meron din pong 14 years old na nagpakamatay. Tapos kinabukasan, ganun yung makikita mo. So, talaga naapektuhan ako. I prayed to the Lord, I cried out to the Lord. And then, ito encourage ko lang kayo. Sino sa inyong gustong maiwasan na yung mga ganung pangyayari? Magtaas ng kamay. Kasi alam nyo yung mahirap, baka tayo yung nagre-reach out, pero tayo mismo kailangan natin. Alright? Alam nyo, encouragement lang, kapag meron kayong problema, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Please, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. I may take time in this, pero sa kabataan po ninyo, yes, I know. Hindi ko sasabihin na, ibang konteksto to, pero hindi ko sasabihin mas matibay yung generation nung una. Pero mas matindi kasi yung battle na meron kayo ngayon. Mas matindi po yung mga, di ko alam kung gaano katindi yung ginagawa ni Satan to ruin this generation. Pero kung meron po kayong hinaharap, if you are having or facing anxiety, depression, you feel that you are all alone, please, humingi kayo ng tulong. Kuya, nakakahiya po kasi mag-share sa CU. Yan yung perfect avenue for you to share your problems. Bakit? Kasi kapag sinare mo yan sa labas na walang Kristo, ano sasabihin nila? Para inom na lang tayo. Para magbisyo na lang tayo. Kapag wala ng pambisyo, ano nangyayari? Nawawala na ng pag-asa. So please, huwag po kayong mahiya na humingi ng tulong. To your forerunners sa amin, na mga nakikita nyo dyan, please, lumapit kayo. Huwag kayong mahiya so that we could be of help for you. And then second, para maiwasan po natin yan, alam nyo kung anong kailangan po natin gawin? More than yung mga security ng campuses, once again, they need Jesus. Maniwala po kayo, marami ng tinray. Actually ngayon, required na. Dahil nga, merong mga patayan. Actually, meron na namang pinatay na 13 years old. Sinaksak siya ng kaklase niya na 14 years old. Kailangan na ng metal detector ngayon sa mga klase. Kahit pa merong ganun, kahit pa punuin mo ng guard yung klase, kung walang Jesus, hindi po aayos yan. Kaya nga, ano pong kailangan ng campus today? Si Jesus. Anong kailangan ng mga depressed na kabataan, ng mga kabataan na merong anxiety? Si Jesus. Hindi nila kailangan ng maraming barkada. They need Jesus or they need friends that who has Jesus in them. At ikaw po yun. Wherever you are studying, yan po yung mission field mo. You are the representative of Jesus. Kaya nga kung ikaw, you are moving in your purpose, pwede po nating maiwasan yun. Pwede po nating mapigilan yung mga ganun. That instead of them taking their lives, merong mga kabataang lalapit sa'yo kasi hindi ko na alam yung gagawin ko. Alam nyo, isa sa mga effective na paraan, social media. Meron po akong ka-chat ngayon kasi nag-post siya sa TikTok, post ng isang kapatid natin na pinopromote yung campus sumpukan. Tapos kinamusta ko po siya, sabi niya, hindi ko na alam yung gagawin ko, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pwede pong gamitin yung social media. It's just up to us kung paano po natin gagamitin yung buhay po natin to reach out. Pero kapatid, kung hanggang ngayon nakaupo ka lang, ayaw mo mag-join ng campus umpukan, pero may free time ka naman, ayaw mo magpagamit sa Panginoon, hingin mo yung puso ng Diyos para sa mga kapwa mo kabataan. Kailangan nila si Jesus kung paano mo kinailangan si Jesus dati. Gusto mong i-provide yung mga suicide?
Gusto mong i-provide yung mga tao na merong mental health issue na hindi nila alam yung gagawin nila? Be the answer to their prayers. Gumalaw ka. Ngayon, papaano po natin gagawin? Kuya, hindi ko naman alam, hindi ko kakilala. Yung mga campus po na yan, meron po kami ipapagawa na advertisement next week. Papalabas po natin dyan sa Youthopia, i-share po natin lahat ng mga schools na meron ng campus sumpukan. Yung mga pages kung saan kayo pwede mag-chat para po makapag-join kayo. So sa ganun po, pagdating ng panahon, kapag pwede na kayo, mag-handle din kayo ng mga campuses ninyo para po mas mapalaganap po natin si Jesus sa campus. Parang ayaw nyo. We can provide. Alam nyo ba, nung panahon ni Pastor Ron, ni Kuya Ron, dalawa lang yung hangarin ng Youthopia 316 Foundation. Alam nyo ba yung Youthopia? Tayo yon. Youthopia. Alam niyo ba yung hangarin ng Youthopia 316 Foundation? Dalawa lang, to lessen teenage pregnancy and to lessen suicidal tendencies. Hanggang ngayon, mabigat po na ano po yan, problema. Pero yan po yung kailangan po nating trabahuhin. Yan po yung kailangan po nating gampanan. Tayo na mga kabataan, kailangan po nating kumilos. Pakisabi sa katabi mo, kumilos ka na. Una, kailangan po nating ipanalangin, marubduban ng mga kabataan. We need to fight for the youth of today. Ikaw na nag-e-enjoy dyan, maraming hindi nag-e-enjoy. Maraming merong nilalabanan, pero kailangan po nating may gawin. Manalangin po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kumilos po tayo. Ano na yung mga campus na merong campus sumpukan ngayon? Holy Angel University, meron po yan. CCA, meron po yan. AUF, meron po tayo dyan. ACNHS, meron po tayo dyan. Pampang City High Pampang, Junior High and Senior High, meron po tayo dyan. FG, alam ko meron din sa FG, Systems Plus College Foundation, meron po tayo dyan. Kung kabilang ka sa mga paaralan na to, mag-reach out ka po agad sa amin mamaya para ma-join ka po namin sa Campus Sumpukan. Ano pa yung meron tayo? Tora, mag-Campus Sumpukan gini? AUFIS at saka yung college, meron po tayo. Ano pang campus yung dinabanggit? Pakisabi. ICT, Aksay. Yan, yung Aksay, praise God, meron pa silang Collide na pwede kayong mag-join. Christian Fellowship po nila doon. Ano pa? NU! NU, meron tayo, praise God, meron na tayo sa NU ngayon. Ano pa? Oxon. Ayan, yung Oxon sa Balibago. Ano pa? Sige, sabihin nyo para yung mga nag-aaral dyan, malaman nila. Olpo! Olpo, meron tayo dyan. Saan pa? CCST. Di ko alam nung school yun, pero meron dyan. Ha? Late, ano? Trade. Trade. Alam nyo, para maiwasan din yung mga pananakot ng mga kabataang walang ginagawa sa buhay, papatayin ko kayo. Huwag kayong babaraling ko, bobombahin ko. Hindi nga makapag-toothbrush. Mag-campus sumpukan po tayo. Lahat ng mga paaralan na nabanggit, once again, next time, ipopost po natin dyan. Mag-join kayo, please. Sa mga forerunners, task nga na kami ng mga forerunners. Minsan lang, pipitikin ko lang kayo. Sige, lahat ng forerunners, taas. Ayan. Kung meron kayong mga hawak na estudyanteng mga kabataan, i-encourage nyo silang sumama. Forerunners. Balita ko yung iba, hindi nagre-reply Hindi nagre-respond Alam nyo kung mayroong pagkakataon na kailangan tayong maging mainit sa campus, ito yun. Tignan mo yung katabi mo. Huwag puro paganda. Huwag puro pagwapo. Huwag puro pa-cool. Dapat ito yung panahon na mas matindi yung kabataan kaysa sa problema. Amen po ba? Ready na kayong mag-share na gospel? Ready na kayong magkaroon ng revival sa mga campuses? Ready na kayong makarinig ng mga balita na marami ng Kristiyano, mga pastor na reach out dahil sa mga kabataan sa campus? Ready na ba kayo na merong isang paaralan na dating Catholic school magiging Christian school dahil sa inyo? Ready ba kayong makarinig ng mga testimony na dapat itong tao na to, itong bata na to, tatapusin na niya yung buhay niya. Pero dahil merong Jesus, merong campus sumpukan. Actually, sobrang nabibless nga ako. Last na lang to dito. Haba.
Merong isang church po sa may San Fernando, nakikita ko din na, na parang they are, talagang yung mga churches po ngayon, focus po sila sa campus, yung mga youth ministry po nila. Meron pong isang church na nagpo-post siya sa social media. Sobrang sikat na church na to sa San Fernando. Ang ginagawa ng mga estudyante po nila, alam nyo isang estudyante buong classroom. Buong classroom na yung sinisharean. Pinagpe-pray, 37 youth na tinanggap si Jesus. Yun yung kailangan natin. So, paalala lang, ito napag-usapan namin ng mga core campus umpukan po natin na leaders last time. Kapag merong churches, for example, kunyari lang, His Life, The Rock, CMI, na nag-undergo ng campus umpukan din po nila, campus ministry po nila, huwag kayong makipagkompetensya. Excuse me, Calvary Temple here. Baka makipag-away pa kayo. Saan ka? Anong church ka? Ditong church ako. Bakit ka nagnanakaw ng kaluluwa? Alam nyo, yung trabaho po natin, Great Commission. We are to complete that Great Commission. Hindi tayo kailangan makipag-compete. Okay? Baka naman sobrang successful ng event nila. Sobrang successful. Tapos sisirain mo. Hindi mo ka maniwala dyan. Ang purpose po natin, makilala si Jesus, hindi lang Calvary Temple. Ang purpose natin, makilala nila si Jesus, hindi yung Utopia 316. Though gagamitin po tayo ng Panginoon, pero hindi po tayo makikipag-away. Amen ba? Handa ka na ba? Amen. Sige, point number 2 na tayo. God is faithful to provide, which means He supplies abundantly, not barely enough. Yung sinasabi po ng point na to, kapag nagbigay ang Panginoon, labis-labis. Hindi kulang-kulang. Tignan mo yung katabi mo. Ayan, labis-labis yung pag-ibig ng Diyos dyan. Kaya nga sabi ng Philippians 4:19, and my God shall supply all your need. Pakisabi, all your need. All your need. According to His riches in glory by Christ Jesus. Ang sabi po ng naka-enclose dito, sobrang ganda. God's provision is not based on what we lack, but on what He has. Yun daw pong provision ng Panginoon, nakabasa hindi sa kakulangan na meron tayo, kung hindi sa kasapatan na meron ng Panginoon. So, kapag humingi ka, huwag ka magtipid. Kapag nanalangin ka, manampalataya ka ng sobra. Bakit? Kasi magbibigay ang Panginoon ng sobra. Never pong magbibigay ang Panginoon sa iyo ng sakto lang. Hindi magbibigay ang Panginoon sa atin ng sakto lang. Sino sa inyo yung mga nagtatrabaho? Taas ang kamay. Sige, taas ang kamay. Lahat na nagtatrabaho. Maybe business, yung mga maliliit na business or trabaho. Sige, taas ang kamay. Gusto ko lang itanong muna, sino sa inyo yung nasampal ng katotohanan na hindi mo mabibili lahat ng gusto mo? Sabi ng mga bata, gusto ko lang tumanda agad, mag-work na ako agad para mabili ko lahat ng gusto ko. Kapag nagtatrabaho ka na, it's a prank! Alam mo kung ano yung sasalubong sa'yo? Electric bill, water bill, internet bill, yung mga kailangan sa bahay. So, ang sasabihin ko, yes, yung mga nagtatrabaho, for example na lang, yung mga buhay ninyo, hindi kayo sigurado sumasahod lang, sa saktong kailangan lang ninyo. Parang wala nang trabaho dito. Sakto lang ako. Siguradong sobra yan. Gamitin ko na lang yung buhay ko. Ako hindi naging sakto si Lord sa akin. Palaging sobra si Lord sa buhay ko. Bahala kayo kung ayaw nyo maranasan. Ayaw na sumagot. Ipapakita ko sa inyo sa kwento sa Bible. Wedding at Cana. Ito po yung first miracle na ginawa po ng Panginoon. Turning water into wine. So, yung pong tubig, ginawa pong wine ng Panginoon. Yung mga pilosopo sa inyo pwede palang uminom, mamaya sasabihin ko kung bakit. So, yung pong konteksto po nito, basahin ko na lang. Nag-attend po ng wedding. Actually, tendency lang nito, possible na kabag-anak ni Jesus, yung kinasal dito because Mary and Jesus was there. So, sabi dito, basahin ko na lang yung pinaka parang prelude ng kwento. Jesus attended the wedding at Cana of Galilee with his disciple and Mary. The wine ran out during the celebration. So naubusan po ng wine. Kasi bakit? Yung celebration po ng wedding nung panahon po na to is 7 days long. Imagine 7 days,
And he instructed the servant to fill 6 stone water jars with water. And then he turned the water into wine. His first miracle, the master of the banquet said it was the best wine saved for last. So, merong problem dito. Pag-aralan natin siya na mabilis. The problem, John 2:3. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. So, ito yung problema. Naubos na yung wine. Wala nang pampainom. Possible dito sa time po na to, sinasabi din ng marami sa mga scholars po natin, patay na si Joseph, kaya si Mary, lumapit siya kay Jesus. At possible din, though hindi po sinabi sa Bible specifically, pero possible din kung bakit lumapit si Mary kay Jesus, kasi alam ni Mary na nagpo-provide si Jesus. Kasi alam ni Mary na nagmumultiply si Jesus. Kasi sa kanya siya lumapit eh. During this time, ang sabi, a Jewish wedding celebrated usually lasted 7 days. That's why running out of wine at Cana was such a big deal. The hosts were expected to provide for all the guests for the entire week. Actually, dito po, maging ngayon, hindi ka pwedeng basta na lang ikasal. Mahal po yung kasalan. Kasi lalo na dito, kapag kinasal ka, isipin mo 7 weeks, kunyari, kayo lahat invited kayo for 7 days. Swelo yo. Isipin mo 7 days, libre yung pagkain. Party, inumin, and all. Libre lahat po yan. So for 7 days, kailangan yung host, kailangan nilang pakainin yung mga tao. Actually, ngayon nga, kahit yung simpleng wedding na lang, hindi naaabot yung 100,000 mo eh. Yung ilang daang libo. Kaya nga kung magpapakasal kayo, mag-ipon muna kayo. Pakisabi naman sa katabi mong ikakasal na. Mag-ipon ka muna. Kailangan mo. Some key details. Day 1, the wedding ceremony and feast begin. Day 2 to 7, ongoing feast, community celebration, music, hospitality. Running out of wine would bring shame to the host family, ang sabi dyan. So kapag nawala na ng wine, syempre mapapahiya po yung host. Sabi dito, instruction. Ayan, instruction po. John 2:4-5, woman, why do you involve me? Ang sabi po ni Jesus, my hour has not yet come. His mother said to the servant, do whatever he tells you. So gawin mo lang, ang sabi ni Mary, kung anong iutos sa inyo ni Jesus, kung anong iutos sa inyo ni Jesus, ang sabi po dyan. Ito po yung inutos, John 2:7-8. Jesus said to the servants, fill the jars with water so that they filled to the brim. Ang ibig sabihin po, yung talagang punong-puno, yung mga jar na nadadalhin po nila. Then he told them, now, draw some out and take it to the master of banquet. So pinakuha po ni Jesus na mga drum, na mga balde, di ko alam kung gaano kalaki ito. Then pinapuno po ng tubig. And then nung napuno na po ng tubig, ano po yung pag-uutos sa kanya? Sige, kuha na kayo dyan. Bigay nyo sa wedding MC, sa master of ceremony, sa master of banquet. Ang sabi dyan. Then yung miracle, ano po yung nangyari? Of course, the water turned into wine. How many jars were filled? 6 stone jars were filled to the brim. Ang sabi po ng John 2:6, nasa 20 to 30 gallons po per jar. Ayan, 20 to 30 gallons. Alam nyo ba kung gaano po karami yung wine na nagawa? Ito, tignan nyo dyan. Alam ko, ipapakita dyan yan. Convert to bottles today, yung pong middle estimate ng 20 to 30 is nasa 25 gallons po yung nagawa po per jar. 6 jars times 25, okay. Can you do the math? Let's do the math. Ayan, nakikita nyo, may sagot na nga dyan eh. 150 gallons in total. Yung isang standard po ng wine bottle, ang sabi niya, nasa 750 ml or 0.198 gallons. So yung 150 gallons, divide. Ayan, divided by 0.0198 is equals to 757. Meaning, yung ginawa ni Jesus na bottle of wines, estimated po to sa gitna ng binigay ng mga scholars po natin, nasa 757 na 750 ml. Hindi po ilang baso lang. Ganun po karami yung pinrovide ng Panginoon. So estimate lang, yung low estimate po, yung konti lang, 120 gallons, nasa 606 bottles. Marami pa rin. Pero yung pinaka-high estimate po niya, nasa 909 bottles. So 600 to 900 bottles of wine, roughly 750 bottles using the average. Ano pong ibig ko sabihin dito? Hindi naman nila kailangan ng ganyan karami. Kasi po bakit? It's possible kaya naubusan sila. Nasa 4th day na ng wedding. Nasa 5th day na ng wedding. So meaning, hindi for 7 days yung provision na kailangan nila. But God provided. Pero si Jesus po nag-provide more than ng kailangan po nila. Bakit? Ano po sinasabi dyan? Ganyan grabe mag-provide ang Panginoon. Mabilis pa, pag-aaralan lang natin ng konti. Okay, so, and the master of the banquet tasted the water and that
that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn them the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, the cheaper wine after the guests had gone too much, but you have saved the best till now." Yung siniserve po nilang wine, hindi po to emperador. Hindi yan gin bilog. Hindi yan gin lapad. Hindi yan Red Horse. Yung pong siniserve po sa mga ganyang kasalan, yan po yung mainam na wine. Yun yung masasarap na wine. Pero nagtataka itong Master of the Banquet or MC, yung tagapanguna po nila, kung saan nang galing. Kasi nung pong panahon namin, kapag umiinom po kami dati, meron kami tinatawag na panghimagas or panghugas. So kapag iinom po kami ng mga emperador, ayan, iinom, basta sa bodutong, lason, kapag iinom po kami ng ganyan, yung panghugas po namin, yung mahal na, Red Horse. Mahal na kasi sa amin yung Red Horse noon eh. So, ang sinasabi noon, kapag nag-Red Horse ka para maimasmasan ka, hindi ba may katok yung ulo ng mga umiinom? Yung panghimagas mo, yung pampahimasmas mo, alam mo yun, Red Horse pa rin. Alak pa rin eh. Pero dito, yung ininom po nila na wine, nagtaka pa yung ano tawag dito? Nagtaka pa yung MC. Hindi siya nalasing, kundi na wala yung kalasingan niya sa sobrang sarap ng ginawa ni Jesus na wine. Basahin niyo po yung kwento. Ngayon, anong purpose? Kasi meron pong mga lumapit sa akin noon na mga kaibigan. Si Jesus nga, umiinom eh. Si Jesus pa nga yung nagpainom eh. Tingnan mo, nag-provide siya, pang-alak. Ano pong purpose kung bakit po meron ganitong klaseng miracle? John 2:11. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the sign through which He revealed His... Anong purpose? Para po maipakita yung glory ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, hindi para uminom ka ng alak. The point of the miracle was to reveal Jesus' glory, not to endorse drinking. Yung mga piloso po sa inyong ginagamit tong verse na to, itong chapter na to, para uminom kayo, mahiya kayo. Ginagamit nyo pa yung Bible para ma-suit ninyo yung sarili nyong kagustuhan. Hindi po ini-encourage ni Jesus na uminom. Tignan mo yung katabi mo. Kung makang guilty yan, pakisabi, mag-repent na. Mabilis lang ulit. Sabi dito, Jesus took what was empty, filled it to the brim, and turned it into the best, abundant provision at the right time. Nung binabasa namin to, meron lang siyang maliit na tama sa akin. Ang sabi niya, Jesus took what was empty, filled it to the brim, and turned it into the best. Alam nyo, hindi lang sa wine ginagawa ni Jesus yan. Pati sa atin. Pati sa'yo. Pati ikaw na feeling mo sobrang kulang ka. Pati ikaw na feeling mo wala ng purpose yung buhay mo. Yan yung gusto ng Panginoon na lumalapit tayo sa Kanya. Ang sabi niya, hindi lang niya pupunuin, but He will turn it into the best. Though hindi natin marireach yung best version of ourselves dito. Pero merong magandang plano yung Panginoon sa atin. Kaya mabilis lang, if you are feeling empty, pakitignan naman yung katabi mo. Yan. Mukha bang empty yan? Yung iba magaling magpanggap. Pero tignan mo yung mata ng tao, makikita mo eh. Pag-pray mo yung discernment, madidiscern mo yan. So kung you are feeling empty, lumapit po tayo sa Panginoon. He will make the best out of it. The best wine today, mabilis lang. Ito yung pang-everyday na ginagawa. Ano po to kay Google to, na sinerch po. Everyday, really good wine. Okay na wine. You can get excellent bottles for $40 to $50. Ang sabi dyan, yung mga example, di ko alam kung anong wine yan. Di ko ininom yan. Hanggang Nobilino lang ako, tsaka Maria Clara. Okay, sabi dito, Top Napa o yung Bordeaux, best wine. Ito yung mga best wine daw. Ghost Horse Premonition Cabaret. Cabernet. $6,000. Alam niyo ba kung magkano yan in peso? Yung wine na yan, sinerch ko, 342,000 pesos. Screaming Eagle Cabernet. Screaming, ha? Malak siguro tama nito. Nasa $3,000 to $3,840. Magkano to in peso? $218 pesos. 218,000 pesos. Chateau Petrol Pomerol. $4,000 plus. Magkano po yan sa peso? 246 plus thousands pesos. Ang mumura, no? Kaya ako AI na lang iniinom ko, A1. Drinking water. Ito yung mas mahal. Yung pong collector's wine po ito ng 2025-2026. The best in the world, ang sabi dyan.
and what Jesus saved the best till now would be compared today. Ito yung comparison na ginawa ni Jesus. Pero sigurado mas masarap yung kay Jesus. Top Burgundy, Domaine Leroy Mussini Grand Cru. $48,000 to $52,000 po yung range. Magkano yan in peso? 2.78 million to 3.1 million pesos. Wine. Pangalawa, Domaine de la Roman. Pwede yung pangalawang, yan na lang yung second. Huwag ko nang basahin. $23 nagkakahalaga po ng 1.36 million pesos. Yung pangatlo, Domaine d'Auvergne, Batard, Montrachet Grand Cru. $22,000, nasa 1.46 million. And then yung last po, ito po yung pinakamahal na wine na inano po sa auction po to. Record auction battle. 1945 Romanée Conti. $812 po yan. $812.5. Alam niyo kung magkano sa peso? 46.31 million pesos. Ito po yung comparison ng ginawang wine ni Jesus. Uulitin ko lang. Huwag kayong bibili ng wine pagkatapos ng service. Please, wag. Bili na lang kayo ng kape sa baba. Okay? Pangalawa, yung purpose po ng pinakakwento na to is to give glory to God. Ngayon, kung mabubuhay ka, palagay mo mag-glorify si Lord kung iinom ka ng alak? Hindi, kuya. Ito yung water turn into wine. Nakausap mo si Jesus personal? Ang sinasabi ko lang po dito, ganyan po mag-provide ang Panginoon. Mabilis lang. Last na computation na lang. Alam nyo kung yung pinakasagad, kung magkano yung pin-provide ni Jesus, dito lang sa kasal po na to, dito sa wedding at Cana po na to, kung magkano in peso, umabot po yan ng 1 billion pesos. Para sa isang kasal na nag-provide po siya ng wine. Mga wine lang po yun. Ano pong sinasabi nito? Kapag nangailangan ka, hindi bibigay ni Lord yung kailangan mo lang. Ibibigay na Lord sa'yo yung sobra-sobra hanggang sa mag-overflow ka para maging pagpapala ka rin sa ibang tao. Ganyan po magpala yung Panginoon. Nakita ng mga tao yung limitation, pero nakita ng Panginoon opportunity para i-reveal niya yung glory po niya. Kaya nga, whenever you are seeing limitations sa buhay po natin, look kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa mga buhay po natin. Where man sees limitation, God sees opportunity. Palagi pong ganyan yan. Pangatlo, uulitin ko lang, please. Huwag niyong ikakat to, video, sasabihin sa magulang yung kuya, sabi po ni Kuya Zap, pwedeng uminom ng alak. Kwento po to sa Bible na nangyari nung panahon ni Jesus. Alright? Sinong iinom? Wala. Pakisabi naman sa katabi mo, huwag ka nang uminom. Kahit patago. Aray ko. Alam nyo, real talk lang po kung meron pang umiinom sa inyo, tatapatin ko kayo dito. Tingin muna dito sa akin, mabilis lang. Kahit na overtime na ako 2 minutes. Lahat ng umiinom, tingin sa akin. Uy, yukun eh. Hindi, sa mga umiinom pa sa inyo ng patago, kahit pa San Mig Light lang yan, kahit pa yung San Mig Apple, di ko lang kung may dabar pa ngayon. Alam nyo, wala namang masarap dyan eh. Kasinungalingan nyo, yung sinasabi po nila, hindi masarap yung alak. Yung masarap dyan, yung buladasan. Yung kapag nakatama ka na, tapos kukwento mo yung wala ka sa lolo ko, please, hindi po masarap yung alak. Kung gusto nyo makipagkwentuhan na may kabuluhan, magkampos-umpukan kayo, mag-Calvary-umpukan po kayo. Yan. Matindi pa sa alak, masarap yan. Kasi bakit? Nabubuhay yung spirito po natin dyan. Once again, sa mga pilosopo, sa mga twisted yung utak dyan, nasasabihin, ini-encourage namin uminom yung mga kabataan. Hindi. Clear ba tayo dyan? Pag ako meron ako nakita sa my day nyo, Chateau Dua. Tama kayo sa akin. Bigla nag-post ng wine sa my day. Please, wag ganun. God is faithful to provide, which means He meets your needs through His riches in Christ. Sabi po dito, yung Philippians 4:19, according
And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So listen to this. Nagpo-provide ang Panginoon, hindi dahil kaya mo. Nagpo-provide ang Panginoon, hindi dahil sa nakukuha mo sweldo. Hindi dahil sa kakayanan mo, kundi dahil sa ating pong Panginoong Jesucristo. At alam nyo, ito yung masarap. Kapag galing sa Diyos, kapag si Jesus yung source, unlimited yan. Kapag kay Jesus nang galing, unlimited po yan. Pakisabi, unlimited. Kapag ba unlimited, merong limit? Limited nga eh. Don't look at what you don't have. Look at who you have. Sarap. Sino bang meron tayo? Si Jesus. Man, if you have Jesus, you have everything you need. Kapag meron kang Jesus sa buhay, saps na. Goods na po yun. Enough na po yun. Hindi kailangan na meron kang bagong cellphone. Hindi kailangan na marami kang kaibigan na mayayaman. Hindi kailangan meron kang kaibigan na mga sikat. Ang kailangan lang meron kang kaibigan na Jesus yung pangalan. Solve nita pare. Your provider is not limited by your bank account, your timing, or your resources. Ang sabi dyan, He supplies your need through the endless riches of Christ. Alam nyo ba, yung sa Tagalog po niyan, kung gaano siya kasarap, magpo-provide ng Panginoon according, galing sa kayamanan ni Kristo na hindi maubos-ubos, na hindi masukat-sukat. Kaya kung hihingi ka na kay Jesus. Once again, unlimited po yan. Yung wedding po, example po yan kung gaano po nagpo-provide ng Panginoon. Pangalawa, napag-usapan po natin to kamakailan. Last week, yung pong manna in the wilderness sa Exodus 16, gaano po karami yung pinakain po nila ng manna. The need 2 million plus Israelites. Wala po silang pagkain sa disyerto. Pero pinakain po sila ng Panginoon. God rained bread from heaven. 6 days a week for 40 years. So, ganyan po nag-provide ng Panginoon. Hindi po siya naubusan ng provision. Pangalawa po, feeding of 5,000. Alam niyo po ba yung kwento na yon? Basahin niyo po. Nasa Bible po yan, sa John 6. Yung po need, 5,000 men, plus women, plus children were hungry. Ano pong meron sila doon? 5 malunggay pandesal, at saka 2 talapyang walang kamatayan. 5 loaves of bread and 2 fish. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Pinag-pray po ni Jesus yan. He gave thanks to it. Ano po nangyari? Nag-multiply. Lahat nakakain, ano po nangyari? Everyone ate and was satisfied and they picked up 12 basket full of leftovers. Meron pang sobra. Meron pang takeout. Meron pang panyo. Panyo pot. Thank you, Pastor Is, for that joke. Ang sabi dito, he started with scarcity and ended with surplus. Alam niyo po kung ano ibig sabihin yan? Kung ano man yung meron ka ngayon, kahit na 100 pesos lang yan, kahit na 50 lang yan, ngayong araw, kayang i-stretch ng Panginoon yan. Sa mga nagpo-provide sa mga pamilya nila, sa mga nagtatrabaho, alam ko naranasan nyo na yan. Ako po, palagi po naming nararanasan sa buhay itong katotohanan na to. Na yung parang wala ka nang bubunutin, pero dahil alam mo tapat ang Diyos, ano yung discussion natin dyan, mga kapatid? Baka mapag-usapan na, dinidiscuss nila yung provision ng Panginoon sa kanilang buhay. Sa akin, di nagkulang ang Lord. Alam nyo, sa buhay po namin, never po nagkulang ang Panginoon. Marami po mga pagkakataon na akala ko wala na. Pero si Lord pa rin yung nagpo-provide. At kapag nag-provide, sabi dito, Philippians 4:15, kasi hindi po automatic yung God will supply all your needs. Hindi po yan automatic. Meron tayong kailangan gawin. Moreover, as you Philippians know, in the early days of our acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you. Sabi diyan, for even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account. Ang sinasabi diyan, yung pong pagbibigay sa ministry. Kuya, baka magtaka kayo, baka sabihin nyo sa akin, Kuya, estudyante pa lang ako eh. Paano ako magiging faithful dyan? Alam nyo, kung hindi kayo magiging faithful sa mga baon na meron kayo in tithing and in giving, kapag nagtrabaho kayo, kapag yumaman kayo, hindi rin kayo magiging faithful. Kaya ngayon pa lang, sanayin na po natin. Kaya nga dito sa church na to, hindi namin in-encourage nyo, hindi, sige bata ka muna, mag-ipon ka muna, wag ka muna mag-tithes. Hindi. Kahit sa kabataan mo, maghulog ka na dyan. Maging faithful ka na dyan. Kanina, in-announce na yung first fruit. Pag-ipunan mo yung first fruits mo. Kuya, ano po yung first fruit? Ito po yung isang buwan na sahod. Isang buwan na allowance mo. Kaya para hindi siya mabigat, ngayon pa lang ipunin mo na. Kuya, wala naman kaming pera. Kuya, mahirap lang kami. Yan yung kaisipan na meron ka.
Pero ito yung sigurado po ako, we can never outgive God. Ang ibig ko sabihin, kapag naghulog ka dyan sa ayaw at sa gusto mo, ibabalik ng Lord, mas kaysa sa hinulog mo. Mas marami po kaysa sa hinulog po natin. So I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gift you sent me, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Yun daw, binibigay po natin sa ministry, are fragrant offerings, pleasing sa atin pong Panginoon. And my God will meet all your needs. Nandito pa lang siya. So after mo magbigay, then, pakisabi po, then, doon po natin mararanasan tong verse na to. We cannot claim this verse without doing the prerequisite of it. Kailangan po natin gawin yung pagbibigay. Kuya, tignan mo, takaw mo na naman ng pera. Hindi po sa amin, uulitin ko po no, sa mga nagko-question kung saan po napupunta yung mga pera po na hinuhulog po natin dyan. Hindi po namin hinahawakan po yan. Uulitin ko lang, magbigay kayo or hindi, meron po kaming sahod. Fix po yung sahod po na yan. So magbigay ka ng 1,000,000 dyan o 1 piso, wala po, hindi po para sa amin pong mga pastor yan. Actually, yung pagbibigay po natin na ginagawa, para po meron tayong ganyan. Para po meron tayong aircon. Imagine mo, 2:00 magsiservice ka, walang aircon. O di ka bulok tamo. O di ka bantot. Ganito tayo karami, tapos walang aircon, wala tayong building. Diyan po napupunta yan. Pangsahod sa mga full-time po natin and all. Yan naman po yung sinabi ng Panginoon. Diyan po napupunta yung tithes po natin. Pero hindi po namin binubul sa mga pastor. Bakit po? Mayaman kami. Pera na lang yung kulang, pero mayaman po kami. Alright? Ang sinasabi ko lang, kapag nag-offer ka sa Panginoon for the ministry, in aid of the ministry, alam nyo, hindi po magkukulang Panginoon sa buhay ninyo. We can claim that very good promise ng Lord, and God will supply our needs, all our needs, according to His riches. Yung pong kayamanang hindi nauubos ng ating pong Panginoon. God's provision is connected to our generosity. When we give like the Philippians faithfully, sacrificially, and cheerfully, we position ourselves to experience God who meet all our needs according to His riches in Christ. Yan po yung ginagawa natin. Kaya pakisabi naman sa katabi mo, maging generous ka. Ephesians 3:20, with God's power working in us, He can do much more than anything we can ask or think of. Ano po yung verse na yan? Naging verse po natin na yan ng youth camp. He is a limitless God. Sinong hanggang ngayon naniniwalang limitless ang Diyos? Sinong hanggang ngayon pinamumuhay na limitless ang Diyos? Sino po yung naglilimit sa Panginoon? Hindi siya, tayo. Kaya po simula ngayon, lakihan po natin yung pananampalataya po natin. Pakatandaan po natin sa buong kwento po natin na to, the greatest gift is not the provision, though He is providing. But the greatest gift that we can have, sino po yan? It is the provider Himself. Yung pong nag-provide po sa atin mismo. Don't limit God to your logic. Don't limit His supply to your math. Yung pong you can do the math, hindi po pang Lord yan, ha? Kasi si Lord, He will not do the math na meron po tayo. Kasi yung math po ng Panginoon, grabe eh. Isipin mo, 5 loaves plus 2 fish equals millions of food, thousands of food. Ganyan po mag-provide po yung Panginoon. So mabilis lang. Makso nga. God is faithful to provide. He knows what you need before you ask. He supplies abundantly, not barely enough. He meets your needs through His riches. Ito, sobrang sarap po na verse na binigay po ng Panginoon sa atin. Romans 8:32. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, He will not also, along with Him, graciously give us all things. Kung siya po na hindi po binidhold ng kanyang bugtong na anak, ito po yung pinaka, kung merong mahirap sa Diyos, ito na yon, na ibibigay yung kanyang anak sa atin. Binigay na niya. Meron pa po bang ibang bagay na hindi kayang ibigay sa atin ng Panginoon? Alam nyo, sa buhay ko po, sa buhay po namin mag-asawa, sobrang evident po nung paano po nagpo-provide ang Panginoon. Simula po ito nung nag-propose ako kay ex-fiancé ko nun. Simula po nung bumili ako ng engagement ring po namin. He provided. Nung kinasal po kami, paulit-ulit ko po testimony ito, I will not be quiet kung ano po yung ginawa ng Panginoon. Nung pong kinasal kami, I only have 30,000 pesos on my bank account. Doon po sa naipon ko po for ilang months, 30,000. Yun na po yung meron ako. Alam niyo po yung kasal namin, umabot ng magkano, roughly. Praise God. Umabot po na nasa 500 to 600,000. Yung kasal po namin. Alam niyo po yung pera ko sa bangko na 30,000, hindi po yun nagalaw. You know why? Because God provided. At nag-provide po siya more than dun sa pangangailangan po namin. Dumating po kami dun sa pagkakataon na wala kaming pera pareho. Na para nakakatakot lumabas kasi pag nakabasag ka ng itlog, babayaran mo, wala kang pambayad. Walang laman yung pitaka, literal na zero. Pero kung bubuksan mo yung rep, ang daming pagkain. That's provision as well.
provision po ng Panginoon. Pagkakasal po namin, nag-apartment kami for how many months. Tapos, binigyan po kami ng Panginoon through my in-laws. Meron po kaming ginamit na sasakyan. Meron po kaming bahay na tinirhan. Hanggang ngayon, tinitirhan po namin. And then, hindi po natatapos dun yung provision ng Panginoon. Naoperahan po ako well, you know this, kaya po nagpahinga ako for more than a month. Hindi po ako tumatayo, hindi po ako nagpapakita. Yung operation po na ginawa po sa akin, nung tinignan ko po yung bill, kung magkano po yung kailangan po naming bayaran, umabot po yun na nasa siguro less than 300,000. Yung pong binayaran po namin na bill sa hospital. Alam nyo how good God is? How faithful He is in providing for His children? Sumobra pa po yung 300,000 na yun. Kaya nga, paulit-ulit kong tinitestify, meron akong pang-check up, meron po akong pambili ng bag ko, kasi pinaka-maintenance ko po ngayon, hindi gamot. Maintenance ko po ngayon, bag ko, panglinis po ng bag ko. So, yun yung ginagamit po namin ngayon. Pero hanggang ngayon, hindi po nagkukulang ang Diyos. Kanina po, actually, I was late ng pagdating ko po dito. So, emergency kasi, kailangan ko pong palitan yung bag ko, kasi nakabag po ako ngayon. Kailangan ko po siyang palitan. So, pinapalitan po ni Mrs. ko. Habang nakahiga po ako sa kama, I was just in awe sa ating pong Panginoon. Kasi bakit? Yung pong bag na ginamit sa akin ngayon, last na to. Pero naalala ko kagabi, dumating yung in-order ulit ng misis ko. Sinasabi ko lang, pwede namang hindi mag-provide ang Lord sa akin eh. But He still does. Kasi bakit? He is a faithful provider. Kasi bakit? Wala, nagtitiwala ako sa Kanya eh. There was this time na gusto kong i-provide lahat yung pangangailangan ng misis ko, pangangailangan namin sa bahay. Pero alam mo, i-remind ka ng Lord at the end of the day, hindi naman ikaw yung provider. Ako pa rin yung provider sa bahay niyo. Kaya nga, ano pong ginagawa ko? Simula noon hanggang ngayon, makapal na lang yung mukha ko kung pagdududahan ko pa yung Panginoon, kung magpo-provide pa po siya para sa amin. Isa po sa mga siguro, pinakalahat na lang, last na lang to, pinaka-proof kung paano nag-provide ang Panginoon sa ating lahat, yung mga youth camp po natin. Yung youth camp po natin, marami sa atin, walang pambayad. Pero nakasama. Bakit? Kasi nagpo-provide ang Panginoon. Marami po sa atin, hindi alam kung saan kukunin yung, magkano kasing binayad mo, Kap? 3,500. Pero ano po nangyari? Sino lahat na nakasama ng youth camp? Magtaas ng kamay. You know why? Kasi faithful pa rin ang Panginoon po natin. Kung hindi pa darating ang Lord, next year, magka-camp tayo sa Japan. Joke lang, joke lang. Joke lang. Nag-expect? Sinungaling ka, kuya, di tayo sa Japan nag-camp. Magka-camp tayo, di ko alam, no, kung saan, pero the best kasi yet so far, yung campsite pa rin na meron tayo, yung Shepherd's po, the best. The best campsite ever. No? Yan po yung hinahawakan nating standard ngayon. Maghahanap kami. Tingnan namin sa Tagaytay, Baguio, sa Mabalacat. I don't know. Ang sinasabi ko lang, kahit saan man tayo mapunta, gaano man kamahal yung kailangan nating bayaran, He will still provide. You know why? If He did it before, He will do it again. Kung nag-provide ang Panginoon sa pangangailangan mo sa paaralan, magpo-provide siya ulit hanggang sa makatapos ka. Kung nag-provide ang Panginoon sa pambayad ninyo ng bills, magpo-provide pa rin ang Panginoon. So, sobra pa yan. You know why? Because He is faithful provider. Hindi po nakabase ang Panginoon sa season na meron po tayo. Hindi nakabase yung Panginoon sa government na meron po tayo. Kahit pa magtaasan yung gasolina, wala naman tayo sasakyan no? Pero magtataasan lahat ng bilihin, pero hindi pa rin magkukulang ang Diyos. Kaya pakisabi naman sa katabi mo, makakapagtapos ka ng pag-aaral. Huwag mong isipin, problemahin, i-worry yung pambaon mo. He will provide. Alam nyo, ito pong bagay na to, last na lang, sorry. Testimony lang kung paano po katapat ng Diyos. Meron po akong isang CEO, hindi ko papangalanan ko CEO. O sino. No? 4 years ago, ito pong CEO ko na to, mag-aaral siya ng college. At yung choice niya, pupulis, yung choice na sa Systems Plus. Ako naman, kasi walang pang-aral eh. Walang pang-enroll sa pribadong paaralan na to eh. Sabi ko, kung gusto mo, mag-CCA ka muna. Public school ba? Tapos, mag-ipon ka muna, ganyan-ganyan. Pwede ka naman mag-police, ka-graduate mo kasi may certain units lang naman. Sabi niya, hindi po. Sabi niya, huwag
Mag-aaral ako sa sabi niya. Tagal namin napag-usapan. Diyan kami nag-uusap, sa bandang dulo dyan. Tapos sinayaan ko lang. Alam niyo, biglang magti-testify yan after a while. Kuya, sabi niya, papakita niya yung uniform niya, naka-Systems Plus College Foundation ng Criminology. Alam niyo kung anong year na yon? Graduating na ngayon. Napahiya ako sa pananampalataya ng CEO ko na yon. Pero isa lang yung katotohanan. Nag-provide pa rin yung Panginoon sa kanya. Actually, marami sa atin dito yung buhay natin, kaya tayo nandito ngayon because He is still providing. Kaya nga, please, I encourage you, I urge you, Church, YDC, regardless kung ano mang kakailanganin natin, kailangan na hindi yung luho. Though ibibigay rin ng Panginoon yung iba dyan na mga gusto po natin, pero ano man yung kakailanganin po natin, He will provide. Magpo-provide pa rin ng Panginoon. Kapag nandun ka sa pagkakataon na nagkukulangan kayo, parang wala ka na pang-enroll sa mga magulang dyan na nagbabayad ng bills, I feel you. Kasi yung bills po, hindi po natatapos po yan. Pero isa lang po yung katotohanan, hindi rin po matatapos yung katapatan ng Panginoon kung paano po siya magbigay sa mga buhay po natin. Kung paano po niya binigay ang kanyang sarili po sa atin, that's how He will provide for us. Hindi lang po sakto, kundi sobra-sobra pa. Kaya pakisabi naman sa katabi mo, magpo-provide ang Panginoon. Tapikin mo din yung sarili mo. Encourage yourself. God will provide. Jehovah Jireh. Hindi ka pagkukulangan ng Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Tumayo po tayo.